Magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Salamat sa mga tumugon. Naalala ko nung nasa assembly kami, sabi ng speaker, lahat ng natutulog, magsabi ng amen. Marami nag-amen. So marami natutulog. So sana po sa umagang ito, samahan niyo ako sa ating pagtalakay sa ikalawang linggo ng Beatitude. Maganda po yung pag-aaral, napakaiksi nung talata pero malalim kung titingnan po natin. Ano po ba yung bagay na nagpapasaya sa isang tao? Yun po yung unang tanong ko. Ano kaya? Yung nakikita niyo ba yung kanilang itsura na masaya? Ibig bang sabihin nun, masaya na sila? Minsan yung mga bagay na binibigay ng mundo, talagang totoo nakapagpapasaya siya ng tao. Maaaring sasabihin ng iba, oo, masaya ako na meron akong mga bagay na nakikita, meron namang hindi. Yan. Yan po ay siyempre tao yan. Kilala niyo ba kung sino yan? Hindi niyo makilala? Eto, kilala niyo na siya. Siya po ay si Charlie Chaplin, isang kilalang komedyante nung panahon niya. Silent movies, wala siyang sinasabi, action lang, and yet yung mga tao tumatawa. Masayang-masaya sila. Pero sa buhay ni Charlie Chaplin, passing lang po tayo, meron siyang sinulat na isang kanta, at alam ko yung kantang yung kinanta namin sa choir, Smile. Di ba? Sabi doon, smile though your heart is aching. Ngumiti tayo kahit na yung puso natin ay masakit, may dinadamdam. Ngumiti tayo kahit merong bagay na nagbabasag sa ating kasayahan. Sabi niya, smile. Sabi niya, ngumiti ka, ano ang kapakinabangan ng pag-iyak? Sabi niya, you'll find that life is still worth living if you just smile. Yun ang sabi niya. Pero meron siyang quote na sinabi, yan, sa famous quote niya, ang sabi niya dyan, I always like walking in the rain so no one can see me crying. Gusto ko lumakad sa ulan kasi pag lumalakad ako doon, hindi nakikita ng tao na ako umiiyak. Tayo manalang. Ama namin Diyos, patuloy na dakila, kami nagpupuri sa binigay mong oras na ito upang magkatipan ng iyong mga lingkod at makinig ka ng mga salita mo. Ama, tulungan mo kami for the next couple of minutes sa pagtalakay po sa mensaheng ibibigay po na inyong lingkod sa iyong mga anak. Gamitin mo Lord ito para ma-encourage kami, mas lalong tumibay ang aming pananampalataya at makita namin yung iyong kalooban sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin patuloy sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ito po yung second Sunday. Ito po yung Beatitude. Ibig sabihin po ng Beatitude ay blessedness o pinagpala. Pinagpala po is a current state of happiness and well-being. So pag pinagpala tayo, ibig sabihin, maraming maganda nangyayari. Pero ang tanong ko po, ang isa bang bagay na pinagpalang buhay, ang ibig sabihin po no, successful life? For example, magandang samahan ng mag-asawa, loving marriage. May magandang mga anak, may mga trabaho, mayroong maayos na ministry, mayroong magandang pangangatawan, may successful career, mayroong mga mabubuting kaibigan, at lastly, yung financial maganda. Pag pinagsama-sama natin doon, oo nga, extraordinary, blessed life. Di ba? Pag sinabi natin, pero minsan, sa mga bagay na yan, pag wala ang Diyos, it's self-sufficient lang. Usually, sinasabi ng mga tao, marinig natin yan. Sabi niya, oo, meron sa magandang bahay, halimbawa, sabihin niya, dahil sa aking kasipagan, napagtayo ko yung bahay. Pero sa isang translation ng Bible sa New Testament, yung English Standard Version, sinabi doon, 112 references sa mga salitang bless, blessing, at blessed, walang nakakonect sa material prosperity. Ibig sabihin, yung prosperity na sinasabi, nung term na yun, wala yung prosperity. Pero ang Greek word ng blessed ay makario. Ang ibig sabihin, to fully satisfied.
Pag binless ka ng Panginoon, ibig sabihin, lubusan ang kasiyahan mo. Totoo yan. Ano ba yung blessing? Sabi dito, blessing is anything that God gives that makes us fully satisfied. May binigay bang blessing sa atin ng Panginoon? Hindi ka nasiyahan? Baka hindi talaga blessing ng Panginoon sa iyan. Kasi sabi dito, ang blessing ay anything na binigay sa atin ng Diyos na fully nasiyahan tayo. Or anything that draws us closer to Jesus. Pero ano ba yung meaning ng being blessed o yung pinagpala? Sabi po rito, ang pinagpala po implies receiving God's favor and approval. Hinihingi natin sa Panginoon yung kanyang pabor. Ano ba yung pabor? Gusto natin at gusto rin ng Diyos. Yun po yung hihingi natin pabor sa Kanya o yung blessed. Kasi sa ating talata po, kung babalikan po natin, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sabi doon, paano ang isang pinagpalang tao magiging masaya kung siya nagdadalamhati? Nung binabasa ko, sabi ko, oo nga, no, dadalamhati ka. Pero ang sabi doon, pinagpala ang taong nagdadalamhati. So, paano makikoconnect yun? Sabi sa Ecclesiastes chapter 7, verse 2, nung binabasa ko lagi ito, sabi ko, oo nga, no, tama siya. Ang sabi doon, mas mabuting pumunta sa bahay ng lamayan kaysa sa bahay ng handaan. Pupunta tayo sa mga lamayan, makakain naman tayo, kaya ng kape sa tinapay. Pero sa handaan, eat all you can. Sabi niya, bakit mas maganda pumunta sa bahay ng lamayan kaysa sa bahay ng mga handaan? Sabi doon, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay may nakatakdang ring mamatay. Pag tayo na sa lamayan, ano ginagawa natin? May nakahiga dyan, siyempre, definitely. Iniisip natin yung kabutihan. Iniisip natin, ano ba yung taong ito? Sino ba siya? Di ba? Yun ang lagi iniisip natin kasi kaya nga tayo nakikipag-ano. Sabi doon, better. Pero ang teksto po natin sa umagang ito, within the morning, ay hindi po yun. Pero ang morning po is an outward response ng kalungkutan. Ang pagdadalamhati po ay panglabas na tugon sa kapighatian o kalungkutan. Alam natin sa Beatitude, pag nabasa po natin, blessed are those who are poor in spirit, for they shall receive the kingdom of God. Second, ito naman po, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Parang may salungat ng konti. Pero tingnan natin, ang Panginoon pag nagtuturo siya talagang kakaiba eh. For example, sa Mateo, sabi niya sa Mateo 5, love your enemies. Mahirap talaga yon. And those who persecute you, sabi niya, panalangin mo sila. Tapos, love thy neighbor as yourself. Maganda yon kung ang neighbor mo, binibigyan ka ng pagkain araw-araw. O mabait siya sa'yo. Paano kung hindi siya mabait? Pero sabi ng Panginoon, love your neighbor eh. So, di ba? Itong morning, kung pagdalamhati, mayroon siyang proper sa improper. Pero pasadahan ko lang ng konti. Si David, si Haring David, meron siyang anak, si Absalom. Si Absalom ay isang rebelding anak niya. To the point na kukunin niya yung kanyang kaharian at handa siyang patayin ng kanyang tatay. Pero nung namatay si Absalom, anong ginawa ni David? Natuwa ba siya? Hindi, umiyak siya. Pero sobrang pagdadalamhati niya, napabayaan niya yung kanyang kingdom. At sabi ni Joab, hindi maganda yung ginagawa mo. Papayag ka ba na ang kaharian mo ay matalo, samantalang anak mong papatay sa'yo, iniiyakan mo? Sabi doon, improper mourning. Pero meron tayong proper mourning. Yung tamang pagdadalamhati. Pag tayo nawalan ng sa buhay, ano ginagawa natin? Dadalamhati tayo. We take sorrow sa mga bagay na yun. Even si Abraham, nung namatay si Sarah sa Genesis, na pag-aralan namin sa Blessed Hope, sabi doon, umiyak siya at nagtangis dahil namatay ang asawa niya. Pero this morning, yung morning na pagdadalamhati dito, sinasabi ay, yung version na ginamit ko ay mabuting balitang Biblia. Ang sabi doon, pinagpala ang mga nagdadalamhati pagkat, magandang kikuya aaliwin sila ng Diyos. Sa ibang salin kasi, for they will be comforted. Pero sa salin ng magandang balita, ang Diyos ang aaliw. Yung sinasabi nitong pagdadalamhati is a promise that God will give us comfort and strengthen. Ito po yung nais kong isipin natin na pagdadalamhati.
Pagdadalamhati o kalungkutan sa kasalanan na humahantong sa pagsisisi. Mourning over sin that leads to repentance. Lagi natin maaalala si Haring David, di ba? Yung nangyari sa kanya, dun sa kanyang kasalanan sa mag-asawang Bathsheba at Uriah. Nung na-confront siya ni Propeta Nathan, anong ginawa ni David? Automatic, humingi siya ng tawad, nagsisi siya. At nasulat yung Psalms 51. Sabi doon, for I know my transgressions, my sin is always before me. Talagang nalungkot si David doon. At sabi doon, talagang nagdalamhati siya sa kanyang ginawa. Yung ating pagdadalamhati sa kasalanan, sabi doon, it brings us forgiveness of sin. Forgiveness of sin, pag pinatawad natin yung mga kasalanan, ano nangyayari? Magkakaroon tayo ng freedom at joy sa ating paglakad. So sorrow over sin that leads to repentance o pagsisisi. Si John the Baptist at ang Panginoong Jesus sa Mateo, parehong nangaral tungkol dyan. Sabi sa Mateo 3:2, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Magsisi, repent, at talikuran. Sa ibang salin, magsisi lang walang talikuran. Pero dito sa magandang balita, tatalikod ka. Sabihin, hindi mo na gagawin. Mamaya may makita natin, babanggitin akong 6 ingredients tungkol sa pagsisisi. Even ang Panginoong Jesus, sinabi niya sa Mateo 4, sabi niya, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. So yun talaga yung point ng pangalan ng Panginoon. Yung pagmumurn natin, pagdadalamhati is magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ito po yun. Si Thomas Watson, isang kilalang preacher and author, sinabi niya, merong 6 na sangkap para makita natin ang tunay na pagsisisi. Okay? Sabi niya, una-una, para magsisi ka, kailangan alam mo yung kasalanan mo. Diba? Pero marami tayong napapanood, nakikita, nahuli na ng CCTV, hindi pa rin umaamin. Pero sabi rito, tayo mananampalataya, pag nakita natin kasalanan, automatic, talagang aminin na natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Kasi mananampalataya tayo Alam natin kung ano yung hindi pwede at sa Panginoon. Bilang humble Christian, kailangan alam natin ang tayo makasalanan. Di ba lagi natin inaamin yan, Lord, patawarin mo kami makasalanan. Hindi kami karapat-dapat sa iyo, pero pinili mo kami. Alam namin hindi ka nagkamali. Kaya encouragement sa atin na pinili tayo ng Panginoon. Sabi sa 1 John, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, sabi doon, niluloko natin sarili sapagkat tayong lahat po ay makasalanan. Lagi kong binabalikan dito sa pag-aaral na to, yung prodigal son. Yung anak na, alibugang anak. Magandang ko yan, very familiar sa akin yung alibugang anak kasi yung young people, yun yung ginamit namin skit. Sabi ng prodigal son sa Luke 15, sabi niya, Father, I have sinned against you. Against heaven and against you. Nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. So nakita natin, di ba, yung pagtanggap nung son sa kanyang kasalanan. So yun ang una, kailangan malaman mo na may kasalanan ka. Huwag nang paikot-ikot, aminin mo na agad. Alam na naman tao Number 2, sorrow, yung kalungkutan. Okay? Yung repentance, dapat pag nagsisisi tayo, siyempre, may kalungkutan kasi may nagawa tayong hindi maganda sa Diyos. Alam natin yung consequences niyan. Hindi lang yung consequences ng ating kasalanan, kundi yung kahihiyan. Di ba? Kaya nga sabi, isipin natin lagi yung kalungkutan. Pero yung kalungkutan na yan, may pag-asa yan. Bakit? Sabi ni Pablo sa kanya sulat sa Korinto, sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos, ito yung godly sorrow. Nagawa tayong kasalanan, hindi tayo sa Panginoon. Godly sorrow. Sabi ni Pablo, ay nagbubunga ng pagsisisi. So yung kalungkutan natin sa ating nagawang kasalanan, sabi doon, nagbubunga yun ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. So tayo, di ba, yung gospel sharer, yung mga evangelism and mission team, pinapahayag natin ng mabubuting balita. Pero kailangan, sabi nga, ma-accept ng tao na siya'y makasalanan. Doon papasok ang ebanghelyo Kailangan malaman niya na siya'y magsisi sa kasalanan niya at siya'y may kasalanan. Kasi pag nalaman niya yun, may kaligtasan in-offer sa atin ng Panginoon.
Pero sabi ni Pablo sa kanyang sulat, ngunit ang kalungkutang buhat sa mundong ito o worldly sorrow, humahantong sa kamatayan. So yung talamahati nila kung nandito lang sila, walang gagawin, pagkilala sa Panginoon, kamatayan talaga ang kanilang pupuntahan. Isa pang example dito patungkol sa kalungkutan sa kasalanan, ang parable ng Pariseo at ang tax collector sa Luke chapter 18. Familiar tayo sa verse na yan, may nananalangin ato ginamit ito ng Panginoong Jesus para turuan niya kanyang mga disipulo. Ang sabi doon, meron dalawang nananalangin, isang Pariseo at isang tax collector. Ang sabi doon, ang sabi ng Pariseo, God, salamat dahil hindi ako katulad ng mga taong ito na magnanakaw, na gumagawa ng di maganda, at itong publikano, tax collector. Sabi niya, 2 times a week nagpapasa ko and binibigay ko yung tithes ko. Okay? Yun ang sabi niya. Pero itong publikano, itong tax collector, sabi niya rito, hindi niya man lang siya makatingin sa langit. At sabi niya, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin at ako'y makasalanan. So imagine mo yung analogy ng dalawang tao. May nananalangin, isa naman nananalangin. Maaaring itong publikano, hindi siya makapagsalita. Kaya nga sabi, dinadagukan na lang niya eh. Ibig sabihin, is very sorrowful sa kanyang ginawang kasalanan sa ating Diyos. At sumingi siya ng kapatawaran. Di ba? Ang sabi ng Panginoong Jesus, yung isa ay matuwid. Sabi niya, yung tax collector, he's been justified by God dahil sa kanyang ginawa. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon dito, yung nagmamataas, bababa ng Panginoon. At yung nagpapakababa, itataas ng Panginoon. Yun po yung pagtuturo niya. Ikatlong bagay, bukod sa sorrow, ito yung mahalaga rin, confession. Okay? Sabi nito, magtatapat o maghihingi tayo ng confession sa mga tao. Our sin must be confessed to God. Okay? Pag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, isa na ang kondisyon ng Panginoon. First John, sabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our sin. Yun lang, wala na. Ang tanong ko nga, ba't di ka pa hingi ng tawad? Malino naman dito, tatawarin tayo ng Panginoon, pas humingi tayo ng tawad. So makita natin dito yung pagtawad ng Panginoon, hindi lang ka pinatawad, lilinisin ka pa sa iyong mga kasalanan. Ito pa isa. Yan. Shame o yung kahihiyan ng kasalanan. Alam mo ng kahihiyan, huwag mo nang gagawin. Di ba? Sin, sabi doon, naturally makes us unworthy sa Panginoon. Ayaw kong sabihin gawin nyo. For example, nagkasala kayo. Di ba parang ang hirap humarap sa Diyos sa mga tao, lalo yung kasalanan ginawa mo, na-broad ka sa buong mundo o buong Pilipinas. Di ba? Ang hirap mga kapatid. Makita natin na siguro yung iba na-experience yan. Hindi ganun kadali. Pero ang sabi nga dito, kapatatawarin tayo ng Diyos. Sabi sa Psalms 103, as far as the east, etong east, ito yung west. Tama ba? Yeah. Basta east ako west. Kasi north, hindi, dito yung east o dito yung west. Either of the two. Sabi dito, imagine nyo, bakit east and west? Sabi ko, pwede naman north and south eh. Sabi ko, bakit kaya sinabi ng Panginoon sa Psalms na aalisin niya ang ating mga pagsalangsang? Bakit east and west? Kasi ang east and west hindi nagtatagpo. Hindi sila mamimit anywhere. Unlike ang north, pag ang north, magmimit sila ng south saan? Sa South Pole. Yung south, magmimit sila sa North Pole. Pero yung east and west, hindi yan magmimit. Habang umikot yan, gumaganon lang. So imagine mo, sabi ng Panginoon, aalisin ko yung mga pagsalang sa inyo from east to the west. Walang hanggan yun, hindi natin mabibilang. Hindi na sinabi ng prodigal son, balikan ko siya uli. Sabi niya, I am no longer worthy to be called your son. Imagine mo yan. Di ba? So kahit sinong magulang o tao, pag sinabi niya, hindi na ako worthy maging member ng PBCC sa ginawang kasalanan, sino ba tayo para di tanggapin ng isang taong gano'n? Number 5, hatred. Okay? Alam ko you will agree with this. Ayaw natin. People who love God naturally hate sin. Alam natin yan.
Pero bakit minsan nakakagawa tayo ng kasalanan? Isa lang ang sagot lagi dyan eh, tayo yung nasa flesh. Nandito pa tayo, masakit pa rin pag pinipindot mo eh. Ibig sabihin, nandito pa tayo sa lupa. Kaya hindi pa tayo sinless. Di ba? A true believer is, sabi doon, sin loater. Yung loater na sa Tagalog, pagkasuklam. Tayong mga Kristiyanong pinasusuklaman natin ng kasalanan. Ayaw natin yan. Sabi nga sa Romans, hate what is evil. Diba? Kabuhian natin ang mga gawa ng kaaway. Pero minsan, maging maingat din tayo, baka may nagagawa na tayo, hindi pa na maganda, akala natin tama. Isa lang ang sagot lagi dyan eh. Ang Bible natin. This is our mirror para makita natin ang tama. Ito po yung last. Ito yung napakaganda. Isang ingredients ng repentance ay turning from sin and returning from God. Ganyan ginawa ng prodigal son eh. Nung nalaman niyang, oo nga no, sa bahay namin maraming pagkain, may mga katulong kami, babalik ako sa Panginoon, sa aking ama, hingi ako ng tawad. At alam natin, sa story yun, sabi nga, malayo pa lang, natanaw na ng tatay yung kanyang anak. Bakit? Inaabangan niya araw-araw yung anak niya babalik. At alam niya babalik yun. Sabi rito, not just avoiding sin, sabi doon, it must be turning from sin. Di ba sabi ko kanina sa Mateo, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Tatalikod ka. Huwag ka nahaharap doon, tatalikod ka na. Di ba? Pero sabi dito, sa Romans chapter 2, ito yung kabutihan ng Diyos, ito yung grace, sabi doon. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin, at napagpasensya. True naman, sabi ng Panginoon. Sabi sa Romans, hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Inaakay ka. Ibig sabihin, kahit anong ginawa mo kasalanan, i-repent ka kung kahit kukunin ka ng Panginoon, hindi ka naman na anak ka niya, hindi ka niya tatakwil, anak ka niya. Alam natin sa huling-huli, di ba, doon sa prodigal son, ano nangyari? Nung bumalik yung anak, ano ginawa ng tatay? Binigyan ng robe, binigyan ng ring, binigyan ng sandals. May ibig sabihin lahat yan. Yung robe, protection. Sabihin, kasi di ba sa time nila, umalis na yung anak eh. Ibig sabihin, yung anak mo yun, tinakwilan ng kanyang community. At kung sino man makakita sa community nila, sa bata, pwede siyang patayin. Pero dito nilagyan ng robe. Ibig sabihin ng love and protection dun sa anak. Tapos binigyan siya ng ring, authority. Ibig sabihin, anak ka uli. Diba? Nawala siyang anak, tinakwil siya ng malis siya, pero hindi siya tinakwil ng kanyang ama. Number 2, yung sandals. Diba? Entitlement. So meron siya, diba? Ganun din ginawa ng Diyos sa atin. Repentance is God's grace of spirit whereby sinners, yung sinasabi ko kanina, yan. Yun ang kagandahan ng repentance. Inner change, nabago yung ating puso, kaya naman outwardly, nababago tayo. Kaya kung merong tayong nababago sa ating sarili, kailangan sa puso, doon magsisimula para makita yung labas na pagbabago sa ating buhay. Kaya nga pag tayo nagsishare ng gospel, laging puso ang tinitira natin. Ano yung tinitira? Ang target natin. Yung puso talaga. Bakit? Kasi doon magsisimula yung inner change eh. Kaya nga sabi, pag tinanggap mo ang Panginoon Jesus, sino ang nakapo sa puso mo? Ang Panginoon Jesus, di ba? Siya na maghahari. Ganun ang ano natin. Si repentance involves sadness as we recognize our sin. And then when we recognize our sin, we confess, tapos, ayun na, mawawala na yung ating sinfulness. So sabi doon, pinagpala ang mga nagdadalamhati sa kanilang kasalanan at humingi ng tawad. Pero anong resulta? Resulta, sabi doon, for they will be comforted. Sa ibang salin, sila ay aaluin ng Diyos. Aaluin ng Diyos. So yung comfort na sinasabi ng Panginoon dito, those who mourn sa Kanya. The blessing of God's comfort is only for those who mourn for their sin. So bibigyan ka ng kapahingahan ng Diyos kung yung kasalanan mo ay ihingi mo ng tawad, kung nagdadalamhati ka. Ayaw na ayaw mo talaga. Di ba? So inaaliw tayo. Yung comfort, ano yan eh, sa ibang salin po, inaaliw.
God comforted us. Sa ikalawang Korinto, chapter 1, basahin ko po yung pasasalamat ni Pablo. Isipon ako. Okay? Sabi ni Pablo, medyo mahaba po yan, babasahin ko na lang po. Kasi sinasabi ni Pablo rito, purihin natin ang Diyos, ang Ama ng Panginoong Hesus. Ang Ama na sabi niya, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagbumulan na lahat ng kaaliwan. God is our source of comfort. Sabi niya. At sinasabi niya sa verse 5, kung gaano karami yung kanilang suffering o paghihirap sa paglilingkod sa Diyos, ganoon din naman karami yung binibigay sa kanilang kaaliwan. Bakit sinasabi ito ni Pablo? Kasi yung kaaliwan na binibigay sa kanya ng Diyos, binibigay rin niya sa kanya mga member. I-encourage niya, inaaliw niya. Sabi niya, ano maganda rito? Sabi niya, wala na ako. Sabi niya, kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may inaaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang kapighatian. Kaya't matibay ang aming pag-asa sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. The more we suffer, the more comfort binibigay ng Diyos. Sabi ni Pablo yan, encouragement sa ikalawang Korinto. This week, sinabi ni Light Church sa ni Ate Linda, salamat sa Panginoon, nakapunta kami National Assembly, salamat sa pag-allow na makapunta kami doon. More than 400, actually hindi 430 red. Sabi sa akin, 450, 480. Bakit? Nawalan ako ng t-shirt na puti itim dahil sa dami ng umatin. Pero nung umaatin kami, 400 plus, ang dami talaga, nakaka-bless. Most doon ay mga manggagawa ng Diyos, mga lingkod. Sabi ko nga, kung walang kaaliwan ng Diyos, baka wala nang aatin sa National Assembly. Pero big time, 400 plus. Biggest ever attendance. At nakaka-bless kasi for the second time ko naka-attend, yung turnover ceremony, talagang very experienced. Ano pang kaaliwan ng sinasabi sa atin ng Panginoon? Sa Revelation chapter 21, verse 4, yung bagong langit at lupa, sabi doon, nakita ko, sabi ni John, bababa ang bagong langit. Pero meron doon patotoo, sabi doon sa verse 4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, kapighatian, paghihirap. Sabi doon, sapagkat lumipas na. Pagdating ng Panginoon siya, pag naghari siya, wala na tayong comfort na lang. Sabi doon, papahirin ang kanyang mga luha. Sino magpapahid doon? Ako ba? Hindi. Sabi doon, ang Panginoong Jesus, pag naghari na siya. Yung comforted, sinasabi rito, sa ibang salin, para kaleo. Ay, ibig sabihin, another helper, o comforter, o advocate. Sa John, sabi sa John 14, I will ask the Father, and He will give you another helper. Another, ibig sabihin, meron ng isa, kaya may papadala pa siyang isa. Bakit? Kasi ang Panginoon Jesus, aalis na siya. Pupunta siya sa right hand ng Panginoon. Sabi niya, iiwan ko ang helper, ang banal na spirito. Sabi niya, that he may be with you forever. So imagine mo yung kaaliwan natin kahit nakagawa tayo ng kasalanan, may kaaliwan tayong binibigay sa atin ng Diyos. Nasa langit na ang Panginoong Jesus, pero mayroon tayong Holy Spirit. Yun ang tatak. Lahat kayo meron yan. Hindi lang mga leaders, lahat po tayo meron yan. So we have two helpers, the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. So ano po yung challenge dito? Sabi sa Hebrews, dahil tayo ay surrounded ng mga maraming witness, sabi doon, ihagis. Let us throw all the hindrances na nasa harapan natin. Sabi doon, especially the sin that easily entangles us. Sabi ko, entangle? Parang buhol-buhol. Di ba? Pero isipin natin, yung entangle, tinignan ko po yung Greek word niya, sa verse na to sa Hebrew, sabi niya, hamartia, ibig sabihin, a missing of the mark. Sa archery, yung mga nagtutudla ng pana, di ba? Meron silang pinapoint na cherry. Kailangan tamaan nila to hit. Sabi niya, pag sinabi mong sin, someone has missed what they are shooting. At, ibig sabihin nun, yung kasalanan natin sa ating pagtakbo bilang Kristiyano, lumilikot, kumakaliwa tayo. Yung deviation na yan, tumatakbo ka, di ba? Kumakaliwa, kumakanan, isabihin, nakakagawa ka ng kasalanan, kaya babalik ka. Kaya sabi ng Panginoon, ako yung author and perfecter ng faith, kaya dapat titingin kayo sa akin.
Wala ka pa nakita na tumatakbo ng kumakaliwa, kumakanan. Bakit? Dapat diretso lang, di ba? Para matapos mo yung finish line. Hindi ka rin pwede tumakbo sa kabila para bumalik kasi may mga marshal na nakabantay. Pero ang sinasabi dito, yung sin that easily entangles us, yung kasalanan na laging gumugulo sa atin. Tumatakbo na tayo ng maayos, naglilikod na tayo, biglang kakaproblema, masishaken up tayo, mawawala tayo sa gawain. Yung sinasabi dito sa Hebrews na dahil marami tayong witness, let us run the race. Mark before us, perseverance. Hindi madaling perseverance eh. Ano ba sa Tagalog perseverance? Di ba yung tumatakbo ka? Naranasan ko tumatakbo nung 20 years ago na ata, 10 years ago. Nung wala pa kami anak ni Ruby. Subukan ko tumakbo sa Marikina Sports Center. Habang tumatagal ako, pagod na ako, pero kaya ko pa. Ganun daw yung perseverance. Habang tumatakbo ka, parang pagod ka na, pero kaya mo pa, nakakatakbo ka pa. Ang sinasabi rito, ito pong blessing na sinasabi ng Panginoon na God's comfort exclusively para sa mga tao nagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan. Kung wala kang kasalanan, hindi pwedeng wala. Lagi tayo may nagagawang kasalanan. Pero sinasabi nun, those who mourn while repenting their sin are blessed. So pinagpala po tayo pag tayo ay lumalapit sa Panginoon at humingi tayo ng tawad. Yung mga maka-Diyos na nagpagdadalamhati, sabi doon ay may totoong pagdadalamhati sa kasalanan. Hindi po sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat sa kay Timoteo, sabi niya, ang kanyang lubos na pagtitiyaga upang ito'y maging halimbawa ng sasampalataya at bibigyan tunay na walang hanggan. Imagine niyo yung kasalanan. Isipin natin lagi, nakagawa tayo kasalanan sa sarili natin. Isipin natin lagi, pag gumawa tayo kasalanan, nakagawa tayo ng kasalanan sa Diyos. Di ba? Sa Diyos. Kaya nga sabi nung prodigal son, I have sinned against heaven and against you, my Father. Kaya isipin natin lagi, makakagawa tayo ng kasalanan, kalakip nun, makagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon. So yun po yung pinaka-main ng blessed are those who comfort, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Mourning over sin. Kailangan magdalamhati ka sa ginawang kasalanan para magkaroon ka ng comfort. Ito. Yeah. So babaguhin ko po yung ating, and then, i-rephrase ko lang. Blessed, yung mga blessed, yun po yung mga forgiven, tayo yon. Na-repress tayo sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pagpapala. We mourn for our sin at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Bakit? Magkakaroon tayo ng comfort dahil sa ating pagdalamhati sa ating mga kasalanan. Tayo po yung manalangin. Naman namin Diyos, patuloy na dakila, kami nagpupuri, nagpapasalamat for the word na binahagi o pinahayag mo sa amin sa umagang ito. Ama, tulungan mo kami sa aming buhay Kristiyano, sa aming paglakad, sa mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Kung minsan nakikita namin, may pumapasok pa rin na gawa ng kaaway. At Panginoon, by the name of our Lord Jesus Christ, dinideclare namin na mawala yan sa aming harapan. Minsan, Panginoon, hindi namin nakakayang pressure, mismo kami nanghihina. Ama, tulungan mo kami. Remind us na meron kaming comforter na ibinigay mo sa amin ng Banal na Espiritu. It reminds us na babalik kami kung sakaling kami na-deviate sa aming takbuhin. Paunawa mo sa amin, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin. Sapagkat namatay ka sa krus ng Kalbaryo, hindi yan madaling ginawa. Talagang kahirapan, pati ang buhay mo binigay mo para sa amin. Kaya Panginoon, cherish namin yung mga bagay na yan. At alahalin namin, yung kasalanan na yan ay nagse-separate us, Panginoon. At ayaw namin nun. Gusto namin nakadikit sa iyo. Gusto namin nakatingin sa iyo. Araw-araw dadamhin namin, Panginoon, yung mga salita mo. Araw-araw pananalangin namin ng bawat isa, ang aming sarili, aming pamilya. Sa gayong Panginoon, malilid mo kami sa tamang daan at tamang tahakin na aming gagawin sa aming araw-araw. Bless us, Panginoon, that we may live a good, godly life. Yung life na nais mo para sa amin. Ama, tulungan mo kami kung may mga kapatid kaming dumaranas ng problema sa financial, problema sa relasyon, problema sa
Iba't ibang bagay, Panginoon. Strengthen us, Panginoon. Empower us, protect us, Panginoon. Alam namin, habang kami nagpapahayo, andyan ang kaaway gumagawa. Pero Panginoon, sinild mo na siya eh. Wala nang magagawa sa amin yan. Nagagawa lang niya yun dahil sometimes we allow something to work sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ng bawat isa. Strengthen us kung aming patuloy na dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. And good morning.